Si Mama, nabasa niya sa Reader's Digest ito. Dumating ng bahay isang araw. Pagdating, may dala siyang cake. Johnny's cake. Naalala niyo? Ay, matatanda na yan, mga nakaalala. Ha? Johnny's cake. Ay, away kami nung kuya ko. Sa akin yan, ganyan. Tapos si Mama, dala-dala yung cake, nilapag sa lamesa, inilabas. Nung nilabas, chocolate cake. Ay, lalo kami nag-away. Akin yan. Si Mama sabi, tumigil kayo. Ganyan. Tapos si Mama, kumuha ng kutsilyo. Tapos sabi ni Mama, Jimmy, hawakan mo ang kutsilyo. Alam mo yung kuya ko, kinuha yung kutsilyo, tinignan ako, sabi niya, hehehe. Ako naman, Pero nag-ibang sitwasyon nung sinabi ng nanay ko, anak, painggan niyo ha, ganito niya ang kakainin. Sabi niya, Jimmy, you cut the cake. Aaron will choose his part. Doon ako biglang, bakit? Pag hiniwa niya ng hindi pantay, kukunin ko yung mas malaking parte. Alam mo yung kuya ko, tiningnan niya yung kutsilyo, tiningnan niya yung cake, tiningnan ako. Yung cake, ako, yung kutsilyo, ako, yung cake, yung kutsilyo. Nag-isip, tapos humila ng upuan, tumayo sa upuan, inasinta yung cake. Para talagang pantay yung pagkahiwa. Tapos alam mo, hiniwa niya ng pantay na pantay. Tapos yung kalahati, ibinigay sa akin. Yung kalahati sa kanya. And for the first time in our lives, kumain kaming magkakampi. Naintindihan na namin sinasabi ng nanay namin. Anak, dalawa kayo, pero iisa lang kayo. We got it. Dahil dun sa cake. Ngayon, kung 3 anak nyo, malaki ang problema nyo. Pag 3 anak nyo, ganito nyo gagawin. Sana, yung isa ang magsasabing, kayo na lang maghati dyan. Ako, kahit wala, basta akin ang kutsilyo. Hindi, biro lang. I will take the sacrifice. I will pay the price. Someone should take the smaller part. Because unity is expensive. Someone should say, sa'yo na yung mas malaki. Akin na lang yung maliit. Pakinggan nyo itong sasabihin ko sa inyo, ha? KKB does not work. Alam niyo yung ibig sabihin ng KKB? Kanya-kanyang bayad. Hindi ho yan nag-work sa pamilya. Hindi. Unity will never happen kung KKB lang. If you want unity in the family, hindi ho pwedeng parating KKB. Kailangan may magsabing sa sakripisyo ako. Naniwala kayo. Nangyayari sa inyo yan. If you insist on equality, believe me, everyone will be in the fight mode. Fighting over what? Crumbs. Tira-tira. Do you want unity? Kailangan lugi ka at lamang sila. Kailangan lugi ka. Kaya sabi ko sa inyo, mabigat itong talk na to eh. Let the Lord speak to you. Kundi, pag-aawayan nyo yan. Yang isang lupa na nakatenga, pag-aawayan ng mga henerasyon nyo. Let me develop this. Why do you need to say akong taya? First, because you love them. Sino rito mahal niya mga kapatid niya? Taas ang kamay. Huwag kayong mapilitan porket katabi niyo. Ha? Second is this. Tingnan niyo. Because you believe that God will reward you. Kasi nagsabi ka, ako taya. Ay, alam ko, si Lord na lang. Ang bahala doon. And God's rewards are better.
Ano yun? Kapayapaan. Ay, nako, yung pala, winner ka na. Anong gagawin mo sa lupa? Payapa ang lupa, pinag-awayan nyo. Ay, mas gusto kong payapa ako at yung lupa ay sa kanila na. Because God's rewards are better. Next is what happens to you or what happens when you do this. When you say, ako ang taya, what will happen? If you sacrifice and you say, ako ang taya, you create in your family what I call a pattern interrupt. May pattern na kasi ang pamilya. Ano yung pattern ng pamilya? Alam mo ang pattern ng pamilya nyo. Alam mo. When you say, ako ang taya, you short-circuit the pattern of what? Of conflict, of greed, of envy, of insecurity among your siblings. Sacrifice is like rebooting the system of selfishness operating in your family. If you say, listen, if you say, I will have the small share. Cake, pinaghatian, akin na lang yung maliit na parte. Alam mo, sagot ng mga kapatid mo, oh, thank you, ah. Oh, talagang bait mo, ah. Kain sila. And you do it again next time. Di ako yung magbabayad ng mas malaki. Sila, oh, thank you, ah. Alam mo, bigla silang mag-iisip niyan. Bakit niya kaya ginagawa? Baka may mali sa ginagawa namin. Then do it again. Do it again. And by doing it, you are teaching them that this is not the way we should do things in our family. Hindi ganyan. Dapat tayo nagsasakripisyo sa isa't isa. I am telling you this because I have experiences. Ito na. Meeting sila magkakapatid. Ang init ng meeting. Bigla siyang humirit. Alam mo, hirit niya? Mga kuya, ate, sabi niya doon sa mga kapatid niya, hindi na ako paparte sa iniwan ni daddy at ni mami, ha? Kayo na lang maghati. Wag na ako. Alam mo yung mga kapatid niya, nagulat. Tinginan sila parang, ha? Ano nangyayari? Biglang ito, mas malaki. Hindi na ako paparte. Parang sinasabi, ako na ang taya. Nung ginawa niya yon, tigil yung init ng mga kapatid niya. Kasi mag-aaway na eh. Nagulat. Pattern, interrupt. You are short-circuiting. You are destroying the pattern na ipapasa niyo sa mga anak-anak apo ninyo na hindi ganyan ang pamilya natin. Kasi sinabi mo, ako ang taya. Merong isang tao, nabuhay siya many years ago. At sinabi niyang, ako ang taya. Pero, tingnan niyo ako ha, hindi niya sinabing, ako ang taya. Sinabi niyang ganito, ako ang taya. Kilala niyo kung sino to? Ako ang taya. Ako ang taya. Ako ang taya. When Jesus was here hanging on the cross, He was rebooting the humanity system of envy, greed, and ako ang taya. When the world was getting, Jesus was giving. He was giving. Ibinibigay niya kasi ako ang taya. From a God who demanded sacrifice to a God who became the sacrifice. And He was telling us that this is how it should be done. He rebooted the system of envy, selfishness, and greed in us. Si Jesus ang naging taya.
Dalawang kamay pa nakataas at sabing akong taya. Someone has to sacrifice. Someone has to be Jesus. And because you are here, you heard this message, I encourage you, be that Jesus in your family. Ikaw ang maging taya.